So, nung bumili ka ng, ng factory, kwento ko naman paano ka makabili ng gano'n. Fast forward, mga May, nakapagpatayo na ako ng factory noon. Tapos, Magkano inabot nun? around 4 million din. 4 million, no? Saan mo nakuha yung puhunan na yun? Kita dito. Kita na dyan, galing dun sa sobrang daming... 5 months na ganong kadaming orders. Factory agad, 100%. Na-zero kami noon pero may factory. Okay, so nung sobrang dami na nag-order, yung mga na-delay na yun, magkano kinita mo naman? Kahit tinanggap nila, magkano? I'm not sure pero siguro around 7 digits din. 7 digits din. And then, after that, ilang months, nag-ipon-ipon ka para makabili ka ng factory mo. Yeah. Saan yung factory mo kaya? Tabi ng bahay namin. Katabi lang, no? Yeah. Paano nangyari yun? Mahaba naman yung lupa ng daddy ko para sa magkakapatid. Kinuha ko na yung isa. Sabi ko dito na lang yung factory. Yun, so bahay namin, factory, tabing-tabi talaga. Hakbang lang. So yung 4 million na yun, construction cost siya. Yeah. Ah, May mga equipment sa loob. okay. And then, ilan na yung... sila pa rin yung empleyado na yan, 100 pa rin. Pa din. Hindi ka pa rin nagdadagdag. Hindi pa din, kasi okay na eh. Kasi, na-realize ko din na sa production, depende din sa skills ng tao. Kung gaano kadami ang mapoproduce, kung gaano kaganda ang quality na magagawa. Kaya medyo na-delay na 3 months yung una. Kasi medyo beginner pa. Bago sila, isipin mo kakapasok ko lang, may quota na agad. Kakapasok ko lang, nagluluto pa lang ako, may quota na agad, kailangan ganito agad yung magawa namin. Hindi kakasimula lang namin. Pero noon, pilit ko silang kailangan madami, kailangan ganito, kailangan maging ganyan kayo. Paano yun? Paano mo na-balance ang product quality at yung kailangan mabilis makapag-produce? Siyempre, hindi mo maiiwasan yung iba masusunog sa sobrang lakas ng apoy. Yung iba, undercook or what, di ba? Paano mo na Kasi yung 100 na yun, siyempre, mo, ano yung iba doon? Gets mo? Yung iba for product quality checking, ganun ba? Yeah. Paano ba yung process? Una-una pala, may quality control na kami. Yun talaga yung pinaka-importanting posisyon sa journey. Quality control. So, madami akong quality control. Kada isang grupo meron. Doon ko din na-leverage lahat ng mga friends ko. Kung siyam ko na friends. Ano kasi yun may night shift tsaka may day shift. So, 4 sa umaga, 4 sa gabi. Ako full day ako. Minsan di na ako natutulog After 2 hours ng tulog ko, pagmulat ko, night shift naman yung kaharap ko. Tulog ako 2 hours, pagmulat ko, morning shift naman. Ganun ka talaga Sobrang ina-hands-on ko talaga lahat. Kasi grabe din yung takot ko grabe din yung pressure sa sarili ko. Kailangan, I have to do this right. Bawal ako magkamali masyado ng hindi ko kakayanin na back-upan. Lahat ng mga mali lang na pwede, sa trial and error lang, all for growth. Yun ang minimake sure ko. Lahat ng mga magiging mistakes natin, all for growth. Pero kung magkakamali tayo, dahil lang sa katangahan, dahil sa kapabayaan, dahil sa kakulangan sa knowledge, kakulangan sa pagpaplano, hindi.